What's up mga Mogonatics natin dyan? O yan, may mga tawag na tayo sa mga ating subscribers. Pabalik na naman tayo sa bagong content. Sobrang init na naman guys, no? Summer na. Feeling ko dito sa NCR, baka hindi na mag-extend ang ECQ. Nagiging maaga na yung tag-ulan, no? Tapos may mga bali-balita na baka na naman may low pressure area. Yan guys, update ko lang kayo, no? Dapat itong content na ito is gagawin ko to sa daanan sana. Kaso lang, medyo issue yung shipping dun sa yung GoPro. Medyo, ano siya, medyo mahal. So, parang hindi yata nila kayang mag-deliver ng ganong yung halaga na yun. Kaya, wala tayong magagawa kundi talagang pagkatapos na lang ng ECQ. Yan. Medyo, siguro maiikot na talaga natin yung bike, no? Siyempre, may content ako para sa inyo. At itong content na to, i-mention ko kung kanino galing itong idea na to. Marahil nanonood ka na ito dahil interesado ka na naman malaman, di ba? Kung nagbabala ka bumili ng Z1000, panoorin mo to. Okay guys, simulan natin. Porma. Yan. Kaya talaga, nung una ko nakita ang Z1000, talagang crush na crush ko na yung itsura niya Tindig pa lang niya. Mas ma-appreciate mo talaga yung porma ng Z1000 kapag may nakasakay Kaya talagang pag tinignan mo yung buong dimension ng bike, parang gusto mo na rin Gusto mo na talaga agad Parang gusto mo sabihin dun sa may-ari pwede ba magpa-picture isa lang? Diba? Porma, busog na busog ka talaga. Syempre, ako lang naman yun opinion ko lang yun So, yun, para sa akin, porma. Seat height. Yan, guys. Average Filipinos, ang height is from 5'5 to 5'7. Guys, abot na abot natin yan. Hindi naman flat foot, pero kaya pa rin Ako, 5'6 ako. Medyo tingkayad, pero kayang-kaya Yung tipong paglapag mo, yung kalahati ng paa mo nakalapat sa floor. So, okay na okay siya. Friendly talaga siya sa height natin. Iba kasi yung mga bike, lalo na yung mga sport bike, talagang performance yun. Kailangan mataas-taas yung yung mga suspension niya para pag nag-bankingan, di ba? Hindi agad tatama yung foot peg Kaya pag yun sinakyan mo, ang taas talaga. So, itong Z1000 talagang pang height natin. Yung tunog ng Z1000. Sa mga liter bike or 1000cc bike, isa to sa mga napaka-bassy yung sound. Napaka-buong-buo talaga yung tunog. Kaya kapag nakarinig ka ng ganun, baka Z1000 yun talagang, alam mo yung pwede mo na siyang pakinggan ang buong araw Ganon. Presyo. Okay, hindi natin mapagkakaila na ang Z1000, competitive ang price niya sa market. Kung sa yung mga kategory niya, mga street naked kumpara mo sa mga Yamaha, kumpara mo sa Suzuki, kumpara mo sa Ducati, BMW, yan, siya ang pinakamura sa kanila. Correct me if I'm wrong Sa updated price is, alam ko ganun mura talaga siya. Sunod is yung design niya. Compact ang design ng Z1000. Makikita mo talaga yung size niya. Bulky siya pero short yung wheelbase niya. Ibig sabihin yung gulong, yung dalawang gulong harap na likod, medyo siya compact. Basta alam niyo na yun, compact yung design niya. Sunod is simple lang. Simple ang Z1000. Siguro yun yung factor kung bakit gandang-ganda tayo sa Z1000. Kasi parang hindi siya masakit sa mata Yung parang alam mong basta simple lang siya. Ang hirap explain pero yun na siya May character siyang simple pero may dating. Yun. Sunod is ang daming aftermarket parts ng Z1000. Kaya kapag nagkaroon ka niyan, kung kahit ano man isipin mo, tornilyo, mga takip, mga yan, lahat available So, search nyo na lang. Talagang hindi kayo talo kapag gusto nyo maghanap ng mga aftermarkets para sa Z1000. Ang dami na talaga. Sunod, yung Z1000 R. Kaya yan talaga mabenta dahil nag-upgrade sila Meron na silang all-in suspension. Guys, suspension ng Z1000 R napaka-panalo. Grabe. Ito, yung all-in suspension niya, it costs around para mga 40 to 60,000 yata or even 70,000 kung bibili ka ng yung mismong pyesa lang na yun. Guys, sobrang laki ng tulong sa comfort yung all-in suspension. Tsaka ang daling i-tune. Sobrang daling i-tune para sa sa height mo at sa bigat mo para makuha mo yung tamang laro ng suspension. Napakahalaga nun guys. Siguro
i-cover ko yung topic na yun kung paano mag-adjust ng suspension para sa height and weight mo. Para maganda yung laro mo sa kalsada. Eto, pupunta na tayo sa segment na gustong-gusto mong malaman. Marahil talagang medyo kanina baka expected mo na or somewhat parang alam mo na. Ito guys, ito lang yung mga points na ayoko sa Z1000. Syempre, wala naman perfecto eh. Wala naman perfectong bagay. Unang-una guys, ang Z1000, talo siya sa mga electronic aids. Ito, yung mga kalaban nito, ang gaganda na eh. Ang dami ng mga electronic aids eh. Ang Z1000, wala yan mga traction control, wala yang cornering ABS, wala yang power modes. Kasi yung mga kalaban niya, siguro kaya mas mahal ng konti kasi may mga ganun. Kaya ang Z1000, meron lang nito, electronic lang nito, aids lang nito, ABS. Yun lang. Wala siyang quick shifter. Wala, maski ano. Yun na yun. Paandarin mo, marunong ka magmoto. Okay na. So yun lang. Para sa akin, hindi naman na big deal no, na walang ganun. Pero mas maganda sana kung meron. No? Para competitive naman siya sa iba. Sunod, preno. Well, maganda naman ang preno. Pinagloloko naman ako ni Mogo Marbs. Eh. Anong preno? Brembo nga yan. Oo, Brembo nga. Pero ba't naman niya naman tinipid, Kawasaki? Brembo nga yung caliper, Brembo din yung disc brake, pero yung master cylinder, hindi siya Brembo eh. Diba? Sana ginawa niyo na rin Brembo yung master cylinder. Pero okay pa rin naman sa steering damper. Pag bumili kayo ng Z1000 brand new, hindi pa yan naka-steering damper. Siguro almost lahat ng ng mga gantong mga bike, mga naked bike pag binili mo, talagang walang steering damper eh. Ewan ko kung bakit, pero yung mga tao ngayon, alam na nila ngayon yung anong kailangan nilang bilhin eh. Lalo na yung steering damper. Syempre, parang shoutout na rin Kawasaki, bakit? Hindi nyo na lang nilagyan ng steering damper the moment na bilhin siya ng customer, di ba? Baka naman, alam nyo yun, na binibigyan na rin naman nila ng chance yung mga companies na gumagawa ng mga steering damper para hindi naman malugi. Okay, it makes sense, 'di ba? Kung ganoon eh. Business na eh. Alam mo naman business eh, 'di ba? Gulong. Marami kasing hindi may gusto ng Dunlop tires. Ayun kasi yung stock eh. Hindi ko lang alam kaya sila nagpapalit sila agad ng profile ng 55. Lalo na yung likod kasi 50 yung profile niya eh. Meaning yung profile ng gulong is flat. Kapag 55 nyo, medyo mas kakapal siya, pero mas bilog siya. So, ang dali niyang i-steer. Konting hulog mo lang ng bike mo, talagang liliko na talaga. Ganun ang 55 na profile. So, yun. Karamihan, siguro hindi tatagal ng 1,000 kilometers. Yung iba, nagpapalit ng gulong, mas gusto yung ganun. So, para sa akin, mas maganda yung geometry ng bike sa 55 na profile. Sunod is forks. Guys, ng 2015 model na Z1000 ko, dun pa lang yung tinidor, ang tigas eh. Pati dito sa Z1000R, matigas pa rin ng ang tinidor. Wala siguro silang iniba sa forks ng Z1000 maski anong year model, yun pa rin. Ang mangyayari kasi is ang tagtag niya eh. Makukuha niya yung tagtag ng maski anong uka ng kalsada. Kaya ako pinatune ko na tong suspension na to, pero kaya pa daw tong paupuin eh. Yun nga lang, parang ang hirap. Kailangan talaga magpabigat ka. So yun guys, yung tinidor ng Z1000, medyo, alam mo yun, konti na lang eh. Sunod, comfort. Yun nga yung sinabi ko. Yung comfort ng Z1000 is nakadepende sa suspension. Yung likod okay, pero yung harap, Kawasaki, konti na lang. Okay na yung tinidor eh. Syempre, alam niyo naman, street riding naman talaga tayo pag Z1000 eh. Kaya dapat maganda yung laro ng forks talaga. Sunod, guys, gearing. Ginawa ko ito dati sa 2015 na Z1000 ko. Is nagpalit ako ng front and rear sprocket. Bakit? Kasi guys, napaka-twitchy ng bike eh. Ibig sabihin, konting piga mo lang, parang tatapon eh. Parang kang tatapon eh.
parang mauuna pa sa yung bike. Hindi ko lang kung bakit ganun yung design nila, no? Kaya mas maganda lagyan na nila ng power mode kasi sobrang lakas. Kaya para pwedeng alam mo yun, sa ECU, i-tune niya na medyo mas mahina ng konti. Hindi mo naman kasi kailangan ng lakas ng arangkada eh. So, one time guys, nung sa Z1000 ko pa lang na yung 2015, magse-second gear pa lang ako. Mauuna pa sa akin yung bike eh. Baka mabitawan ko yung bike. Lalo na pag sa bankingan, pag naka-lean ka, tapos pipiga ka lang ng konting gas para ma-stabilize mo lang yung bike, uuga eh. Ang lakas. Kaya yung gearing ang ginawa ko, sa harap nag +1 ako, tapos sa likod nag -2 ako. Which is mas bearable na. Sunod is yung Kawasaki Z1000R. Hindi siya TFT display. Alam nyo naman yung TFT display ngayon, no? Parang mukhang Android na, mukhang ng tablet yung yung dashboard. Siguro magti-TFT display lang sila kung sasalpakan nila to ng maraming mga electronic aids. Kasi kung wala rin naman masyadong electronic aids, okay na yung ganun lang, di ba? Kaya yun. So guys, sana may napulot kayo sa mga aking ibinahagi sa aking bike. At yan, makakapag-isip na kayo kung gusto nyo pa rin ba ang bike na to. Yung iba ayaw nila to dahil sa electronics, konti yung mga pwede nila paglaruan. So yung iba gusto pa rin nila dahil sa forma. So guys, yun, kita-kita ulit tayo next time, mga Mogonatics natin dyan. Pipilitin ko sa susunod na content ko, sa kalsada na tayo mag-uusap. Alright? Bago ko end yung vlog na to, maraming salamat ulit sa inyo mga subscribers ko at mga nanonood na hindi pa nagsubscribe, mag-subscribe na kayo, please. Kung nagustuhan niyo tong video na to, mag-iwan naman kayo ng thumbs up. Kahit hindi kayo nagpapa-shoutout, may mention natin mga comment nyo. Comment lang kayo, guys. Kita-kita tayo ulit next time, guys, ha? Alright? Ride safe, stay safe, huwag magpahawa at huwag mangahawa. Alright.